Kung isa ka sa mga taong laging nakaupo sa trabaho, kung maghapon kang nakaupo sa desk mo, tapos gusto mong mag-start sa running era, gusto mong tumakbo, para sa itong video to. Karamihan sa mga taong laging nakaupo sa trabaho, tapos gustong tumakbo, tumatakbo ka agad sila ng mabilis. Tinatry ka agad nilang gayahin yung nagagawa ng ibang tao. And ayun yung pagkakamali nila, ayun yung mistake nila. Ayun yung reason kung bakit yung iba hindi nagtatagal sa running. Yung iba nai-injured. Yung iba tinatamad na kaagad, nawawalan na kaagad ng gana. Kasi nararamdaman nila na bakit ang hina ko? Bakit ang hirap nito? Ba't ang hirap tumakbo? Paano ba talaga simulan to ng tama? Yung iba gumagastos ng sobrang laki para makabili ng sapatos. Kasi isip nila ayun yung secret formula, ayun yung tutulong sa kanila para maging malakas sila sa pagtakbo. Pero hindi. Ito yung tamang steps, ito yung kailangan mong gawin para makapagsimula sa running nang hindi na injured, hindi na burnout at tuloy-tuloy yung pagiging motivated mo. Kapag lagi kang nakaupo sa trabaho maghapon, nagsisimula maging tight yung mga muscles mo sa paa, yung hips, yung glutes, yung hamstring, nagiging tight lahat yan. Pakiramdam mo kapag tumakbo ka na, sobrang bigat ng paa mo, sobrang hirap huminga, ang bilis mong hingalin. And iisip mo na baka hindi para sa'yo yung pagtakbo. Hindi naman ibig sabihin na unfit or hindi para sa iyo yung pagtakbo kapag nahihirapan ka. Ibig sabihin lang, nakakalimutan na ng katawan mo paano gumalaw. Nakakalimutan na ng katawan mo paano tumakbo kasi lagi kang nakaupo. Hindi mo kailangan maging fit bago ka mag-start tumakbo. Kailangan mo lang matutunan paano tumakbo ng tama. Paano ba magsimula ng maayos. Ngayon, kalimutan mo muna yung speed. Kalimutan mo muna yung distance. Kalimutan mo muna yung pace. Kalimutan mo muna lahat yan. Mag-focus ka muna sa pag-build ng tamang foundation. Mag-focus ka muna sa kung anong kaya mong gawin ngayon. Ngayon, hindi naman to about sa kung gaano kakabilis agad, kung gaano kalayo ka agad yung natatakbo mo. Yung importante muna dito is kung gaano ka ka-consistent. Kahit 20 minutes or maybe even 10 minutes per day muna. Sa first month mo, magfo-focus ka muna sa proper foundation. Tuturuan muna natin ulit yung katawan mo kung paano tumakbo ng maayos. Magsisimula muna tayo sa paglalakad. Sa unang week, subukan mo munang maglakad-lakad ng 20 to 30 minutes or pahabain mo pa kung madali. Ngayon, kung madali na siya para sa'yo, magdagdag na tayo ng konting pagtakbo. Like for example, magsisimula muna tayo sa pagtakbo ng 1 minute, tapos maglalakad tayo, magpapahinga tayo hanggang maging okay na. Tapos tatakbo ulit tayo ng 1 minute ulit, and tuloy-tuloy na yun. Then after a few days, or kinabukasan, kung feeling mo okay lang, magdadagdag tayo, gagawin na natin siyang 2 minutes, or maybe babawasan natin yung rest interval. Tapos bukod sa pagtakbo, bukod sa paglalakad, kailangan natin magdagdag ng mga stretching, mga dynamic stretching bago tumakbo. Kailangan ma-open up ulit natin yung muscles natin. Yung main focus natin sa first month is mag-build ng consistency, mag-build ng habit. Hindi mo na mag-build ng mileage or mag-build ng speed. Huwag nyo munang isipin yung marathon or half marathon. Isipin nyo muna yung pag-build ng habit, pag-build ng consistency. Kasi dyan kayo lalakas. Dyan tayo magsisimula. Lahat tayo nagsimula dyan. And dyan kayo mag-i-improve. Bukod sa pag-add ng stretching, mag-add din tayo ng konting exercise para mapalakas natin yung muscles tulad ng squats, tulad ng lunges, yung mga ibang basic exercise tulad ng push-up. Gagawin muna nating fit ulit yung katawan natin para makatakbo ng maayos. Kapag mag-add tayo ng strength training, hindi muna natin siya gagawin araw-araw. And katulad din yan ng pagtakbo, kung magsisimula ka sa paglalakad muna, hindi naman kailangan araw-araw. Pwede tayong magsimula muna sa 3 times a week, or 2 times a week. Tapos magdadagdag tayo ng strength training kahit once a week muna. Magsisimula muna tayo dun sa kung anong kaya mo. Huwag mo munang gayahin yung reps ng iba. Huwag ka munang maghanap ng training plan na ginagawa ng mga malalakas na runner. Hindi porkit nagaya mo yung gagawin nila, ibig sabihin magiging kasing lakas mo na sila. Ngayon, kung kaya mo nang tumakbo ng tuloy-tuloy kahit papano, kung hindi na masyadong sumasakit yung katawan mo sa pagtakbo, kung feeling mo ready ka na, magbibuild na tayo ng pacing awareness. Magsisimula na tayo sa easy run. Ngayon, kung nakakatakbo ka ng diretso, huwag mo muna siyang biglain, huwag mo muna siyang pakabilis. Simulan mo munang i-build yung aerobic engine mo. Ano bang ibig sabihin nito? Ngayon, hindi mo na ako magiging masyadong specific or scientific. Turuan mo muna yung katawan mo na mag-stick sa isang specific pace. Like, for example, kung beginner ka pa, mag-stick ka muna sa 7 minutes per km. Kung ayun pa lang yung easy run mo. Ngayon, tatakbo ka ng ganon, siguro 650 or 7 minutes per km to 720 minutes per km. Ngayon, tatakbo ka ng tuloy-tuloy na within that pace, hindi bumibilis, hindi bumabagal. Turuan mo muna yung katawan mo ng disiplina na makinig sa kung anong nararamdaman
Turuan mo muna yung katawan mo na tumakbo ng mabagal bago mo siya turuang tumakbo ng mabilis. Yan, isa rin sa mga foundation na kailangan nating tandaan is before tayo tumakbo, make sure muna natin na healthy tayo. Make sure muna natin na nakakatulog tayo ng maayos, nakakakain tayo ng maayos, and iniiwasan natin yung mga bad habits. Simula tayo sa pag-iwas sa mga fast food, umiwas tayo sa mga junk food. Tapos kung sa trabaho, kapag naman meron kang oras, stretching ka rin kahit konti lang, kahit 5 minutes stretching kapag magpapahinga ka ng konti. Ngayon, kung nalilito ka pa rin kung paano ka magsisimula, kung paano ba siya mai-implement sa lifestyle mo, pwede kang mag-reach out sa amin, pwede kang magtanong kung ano ba yung pwede mong gawin, ano ba yung kailangan nating ayusin. Tapos, magbibigay kami sa iyo ng training plan na bagay sa lifestyle and sa goals mo.